Pastor John Payumo. Amen. Thank you, Sister Chay, sa pangunguna sa panalangin. Siya po yung butihing kabiyak ng ating young pastor, si Pastor Joshua Zapata. Yan, yung hindi po nakakakilala sa kanya. At maraming salamat. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Amen. At andito pa rin po tayo upang puriin ang ating dakilang Diyos at tayo'y sama-sama na mag-aral sa Kanyang salita sa mga nakaraang 2 linggo o alos sa isang buwan na ating pag-aaral kung papaano tayo inahanda ng ating Panginoon sa panahon na kung saan we live in the last hour or last days, yung end times na ating aaralin. Maraming pag-aaral po sa buong buwan na to at 5 linggo na kung saan ito'y magkahugnay-ugnay upang sa ganoon tayo po ay magkaroon ng isang relasyon na matibay. Higit lalo ito ay isang aplikasyon sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Sa nakarahan ay ating pong inaral yung wake up from our slumber, yung pagkakatulog natin. Hindi lahat ng tao na gising ay gising ang kabuuan ng kanyang pagkatao, maging ang kanyang isip at kaluluwa. Mayroong gising sa isang tao na naglalakad pero tulog ang kanyang kaisipan. Kaya naman tayo ay binigyang babala na kung saan nagumising sa katotohanan at tayo ay lalaya sa pamamagitan ng buhay na salita ng Diyos na ating inaaral. Kaya nga, ang pangalawang inaral po natin ay be prepared at all times. Yung kailangan tayo laging handa. Handa tayo sa lahat ng oras at panahon sapagkat ito na ang pinaka-last na araw na ang Diyos ay paparating na. Amen po ba? At kayo po ba ay excited sa paparating ng ating Panginoong Yesus? Amen. Salamat sa Diyos at maraming sumagot na excited. Yung iba, kanina parang, or yung kagabi, kaunti lang ata ang excited. Walang gaanong excited. At siguro, maaaring sa kanilang pamumuhay ngayon, nakala nila sila stable, kaya hindi sila excited upang sila mag-enjoy. Subalit, mga kapatid, hindi natin pwedeng ipagpalit ang buhay na inanda ng ating Panginoon. Ito ho ay long last na talagang hindi at walang katapusan na ang kagalakan, kapayapaan na ating tatamuin sa Kanyang pagdating. Amen. At ito ang fulfillment na pinangako niya sa atin na siya'y ating makakasama sa buhay na walang hanggan. And we have already tackled in the past weeks. Now, we continue to our lesson in how we faithful by being fruitful. Yung pong be faithful by being fruitful. Kinakailangan po na dito sa ating aaralan na kung saan na bawat isa sa atin ay kailangang maging matapat at tayo ay magkaroon ng bunga. Kaya nga, kung titingnan ho natin yung inaral natin doon sa mga 10 virgins, last week in our lesson, teach of us the challenge. Mayroon challenge doon eh. Ano ang challenge? Maintain a diligent watch and to be prepared for the bridegroom's coming. Na kung saan, na kailangan talagang, hindi lang yung parang papetiks-petiks, kundi talagang mayroon tayong ginagawa sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya dito, sa ating teksto, sa umagang ito, makikita po natin sa Matthew 25, verse 14 and 15. For it will be like a man going on a journey who called his servant and entrusted to them his property. To one, he gave 5 talents, to another 2, another 1, to each according to his ability. Then he went away. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na mapagpala sa lahat sa umagang ito, salamat po sapagkat muli, O Diyos, dinanas namin ang kapayapaan sa aming mga buhay. Sa kanya-kanya naming pamumuhay, Panginoon, ay yung ipinagkaloob at aming tinanggap ang mga blessings na kung saan, Lord, na aming ine-enjoy. Maraming salamat din po, Panginoon,
sa kagalakan. Maraming salamat sa kapayapaan at sa kalakasan na buhay na tangan namin sa kasalukuyan. Buhay na hiram namin, Panginoon, sapagkat Ikaw ang may hawak nito. Maraming salamat din po, Panginoon, sapagkat tunay nga ang kalakasang ipinagkaloob mo sa amin. Ito ay magamit namin upang kami makapagpuri, makasamba, at maparangalan ka. Tunay nga, sasambain ka namin sa Espiritu at katotohanan. Kaya naman po, aming Diyos, sa aming kalagitnaan, ang iyong banal na Espiritu ang siyang malayang kumilos sa bawat isa sa amin. Nawa, O Diyos, anuman ang aming marinig sa salita na aming aralin sa umagang ito, Ikaw ang magbigay ng kapangyarihan. Maraming salamat po. Maging, O Diyos, sa iyong lingkod, Panginoon, ayahan mo na ako yung itago sa iyong pagka-Diyos at sa iyong kapangyarihan. Lahat ng aking sasabihin, hindi sa aking sarili, kundi sasalitain ko lang ang iyong salita. Purihin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Dito po sa ating binasa, ang sabi ng ating binasa, "For it will be like a man going in a journey who called his servant and entrusted to them his property." Yung ari-arian niya o yung kabuuan ng kanyang ari-arian ay kanyang pinagkatiwala. Kaya makikita po natin sa ating binasa, mayroon siyang binigyan ng pinagtiwalaan na 5 talento. Ang ibig sabihin ng talento rito ay sukatan doon sa kung gaano karami ang ginto. Hindi yung kagaya ng talentadong Pinoy. Hindi ho yun. Iba ho yun. Yung talento na pinag-uusapan dito, yung weight, yung sukat na ibinigay na yaman na pinagkatiwala. At dito makikita po natin kung papaano na ang isa'y binigyan ng 5 talento, 5 bag. At ang isa naman ay binigyan ng 2 bags. At ang isa ay binigyan ng 1 bag. So dito makikita natin kung papaano pinagtiwala ng kanilang Panginoon na binigyan sila ayon sa kanilang kakayaan. Hindi binigyan ng isa na hindi niya kaya. Hindi pwedeng bigyan ng 5 yung binigyang isa. Maaaring alam ng kanyang master na ang bibigyan niya ng isa ay hanggang dito lang ang kanyang kakayahan. At yung binigyan ng 5 ay kaya niyang palaguin. Binigyan niya ng 2, kaya niyang palaguin ayon sa kanyang kakayahan. Dito po makikita po natin, after telling them about the parable of the 10 virgins, Jesus taught them the parables of the talent is continuation. Kung makikita po natin dito sa ating Biblia, sa Bible, dito, pinag-usapan dito ang end times in the chapter 24. At ito ay continuation, the parable of virgins and the talents, na kung saan ito, the objective of Jesus in telling them is a parable is to instruct them how to spend the time living here on earth. Wala hong ibang hangad ang ating Panginoon, kundi ihanda tayo sa nahuhuling oras o panahon na ating pamumuhay sa mundo. Kaya nga, ang umagang ito, kapatid, kung ikaw ay bukas sa iyong panghunawa, tiyak mababago ang iyong puso at pamumuhay bilang isang Kristiyano. While waiting for His return, these teachings are also for us believers, para sa atin ito, who are eagerly waiting for the Lord's return. Ito ay inango sa AI overview, na kung saan mabuti pa ang AI at alam niya ang lahat. At baka sabi nga ng isang kasama namin that sabi niya, ang AI daw ay born again. At sabi ni Pastor Manny, hindi born again. Alam lang niya ang lahat. Baka kayo rin, ganun ang inyong kaisipan dahil siya ay nagko-quote o kapag kinausap mo ang AI, pwede niya sabihin, hindi ho siya born again. Baka sabihin niyo rin na born again. No? So dito po, nakikita po natin, bibigyan ho natin, tingnan ho natin doon sa nakasulat sa Biblia kung ano ang talent. In the Bible, a talent was a unit of baht, weight, and currency. Roughly equivalent to 20 years' wages for a laborer or about 6,000 denarii, a daily wage for a worker. Here's more detailed breakdown, sabi nga. So dito makikita mo, ang isang talent ay tumitimbang ho
ng 60 pounds, or ibig sabihin, almost 30 pounds, or rather, over 30 pounds na kung saan na ang bigat nito. Ginto ang pinag-usapan dito at mga silvers na kung saan na ito ay ang isang talento, it's about 6,000 denarii value. A denarius was usual payment of a day labor. A single talent was worth about 20 years at labor. Isipin mo, 20 years at labor, assuming a 6 days work a week. So, dito, kung yung isa ay binigyan ng isang talento, ibig sabihin dito, binigyan na siya ng alos kung papaano ang alagahon niya sa modern equivalent ay $1 million. Kaya yung 5 talent, halos 5 million na yon US dollar. Magkano ngayon yon? So, dito po, pinapakita ho ng ating Panginoon kung minsan tayo na mga mananampalataya, humihingi tayo ng blessings na ang iniisip natin kagad ay financial. Yung material na bagay. Pero alam niyo po ba na ang pinakamalihit na blessings na maibigay ng Diyos sa iyo ay pera. Pinakamaliit. So dito kasi makikita natin mamaya at ito ay inyong mabasa na kung bakit ko sinasabing maliit ito sapagkat ang Diyos mismo ang siyang nagbigay sa kanila at kaya ko sinasabing pinakamalihit na blessing na pwede natin tanggapin ay pera sapagkat ang lahat na ipinagkakalob ng blessing na tinatamasa natin ay hindi matumbasan ng pera kung minsan. Amen. Yun lamang hindi ka nagkasakit, kapatid. Sa buong pagkabuhay mo, kahit trilyon hindi matumbasan kung hindi ka nagkasakit mula nung isilang ka hanggang sa pag-uwi mo sa Diyos na umabot ng 80 or 90. Ibig sabihin, ito ay hindi katumbas ng yan. Kaya napakalihit na blessing ang pera para sa Diyos sa atin. Amen. Mismo ang Panginoong Yesus ay ibinigay niya ang kanyang sarili. Kung kaya niyang ibigay ang kanyang sarili para sa iyo na ikaliligtas mo, ano pa kaya ang mga bagay na hindi maibigay ng Diyos sa iyo? Kaya nga, kanyang kinote rin ang mga ibon, hindi nagtatrabaho. Hindi sila nag-iipon, pero hindi sila pinababayaan at pinakakain sila sa lahat ng oras na sila ay naghahanap ng pagkain at sila ay makakatagpo. Kaya, huwag mong guluhin ang iyong sarili sa mga financial. Dito makikita ho natin kung papaano na tayo ay bibigyan ng isang aralin ng ating pinag-aaralan na maging faithful lang tayo to be fruitful. Kaya, like the 10 virgins and represent believers to the servant of the parables of the talents, also, ang sabi nga, ito ay kailangan pag-andaan natin. So, titingnan ho natin ngayon kung paano at gaano kalaking alaga ang ibinigay para sa kanila. In weighing, sa timbangan no. A talent was unit of weight approximately 80 pounds. Sabi ko kanina, 80 pala. 80 pounds or 36 kilos. Ibig sabihin na ito ho ay tumitimbang ng 36 kilos every talent. So dito, currency were used as a unit of money. A talent was valued for the weight of silver and was worth about 6,000 denarii. And ibig sabihin, bawat isa, yung denaryo ho, yung pinakamataas na palitan sa ating pera. And sa value naman, a denarius was the usual payment, a day labor, so a single talent was worth about 20 years of labor. Isipin mo, 20 years of labor, assuming a 6 days work or a week. Ito ho, binalikan natin, no? So, sa modern equivalents ngayon, by today's standards, 1 talent will be equivalent somewhere between 5,000 and 1 million US dollars. Yan po ang halaga, no? Kaya dito makikita po natin sa panahon na ito na huwag nating angarin ang mga bagay na kinahumalingan ng mundo.
kinakailangan na tayo ho ay mayroong paghahanda na gagawin sapagkat alam natin na ang lahat ng mangyayari sa mundong ito ay papalapit ng papalapit ang kawakasan at ang Diyos tiniyak niya, darating siya kaagad sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya maging handa ho tayo at huwag nating sayangin ang ating oras at panahon, igit lalo sa kanyang paparating. Since we are living in the last hour, let us faithful by being fruitful. Therefore, don't wait doing nothing. Yung hindi ho tayo nag-iintay na walang iniintay. Kasi kumisan na parang dito, sapagkat meron tayong hinihintay, kinakailangan na tayo ay puspusan na naghahanda habang tayo ay naghihintay. Kasi nga, hindi naman tayo naghihintay na walang iniintay kundi meron tayong iniintay. Kaya, nabatid, kapag ito ay iyong ginawa o bagay na kung saan na ating ginagawa sa pangaraw-araw natin ito, mayroon po tayong kasiglaan bilang isang Kristiyano na mayroon tayong assurance sa ating sarili, anumang oras na dumating ang Panginoon, tayo ay kanyang makakasama. In Matthew 25:16-18, the man who had received 5 bags of gold went out once and put his money to work. Dito, pagkabigay sa kanya kaagad, ang ginawa niya, and gained 5 bags more. So also the one who 2 bags of gold gained 2 more. But the man who had received 1 bag went off, dug and hole in the ground, and hid his master's money. Titingnan natin ang kaibahan ng binigyan ng isa. Maaaring itong binigyan ng isa ay kung sino kung minsan ng walang kakayaan, siya yung maraming iniisip na siya, akala mo ay naagrabyado. Maaaring ganito ang stand ng taong ito. Bakit ako isa lang ang binigyan? Kasi kung minsan, kung sino ang mareklamo, siya naman ang walang kakayaan. Yung mga hindi kumikibo, sila yung may kakayaan. Kaya nga, dito alam ng master kung sino talaga ang bibigyan niya ng malaki at bibigyan niya ng kaunti. Kaya, the servant received 5 talents and the other 2 talents immediately went work about wasting any time. Talagang without wasting any time. Pagkabigay sa kanila, pinalago kaagad. Sila'y nagtrabaho na at sila ho ay gumawa na naaayon sa inahangad ng kanilang masters na sila ay magkaroon ng bunga. At dito makikita po natin, kagaya rin ho sa atin, ano ba ang talentong ibinigay sa iyo ng Diyos sa bawat isa sa atin? O merong gift na pinagkatiwala sa atin ng Diyos? Kung minsan tinitingnan natin ang ating sarili na parang nalilihitan tayo. Kung ikaw ay binigyan niya ng isang o pinagkatiwalaan niya ng isang magandang boses, kinakailangan na ito'y gamitin mo para sa kanyang kapurian. Kung ikaw naman ay pinagkalooban niya ng skills, kinakailangan ito'y magamit doon sa kabuuan ng kingdom ng Panginoon na ito ay gamitin mo. Halimbawa, yung mga skills ng construction, o kaya skills ng mga architecture or it's either your sa pagtulong. Mga skills po yan, kagaya ng nakikita nyo ang ating mga kortina, may skills yan. At gamitin mo upang sa ganoon ay mabigyan mo ng kapurian ng ating Panginoon. Or yung pinakamalihit na iniisip mo, binigyan kang kakayahan na makapaglinis at makatulong. Gawin mo ng mas maayos, sa ganoon ay mapapurian mo ang dakilang Diyos. Amen. Kaya nga po, tayong lahat ay may kanya-kanya. Huwag lang nating itong ilagay doon sa isang bagay na kung saan na tila hindi kumikilos o nabubulok sa atin. Alam niyo po ba ang isang tubig na hindi gumagalaw ay stagnant? Kung minsan na madaling mabulok yan. Kaya kung minsan mayroon tayong gift na hindi nagagamit at nabubulok lang. At maaaring mayroon din pagbabanta ang Panginoon dyan. Maaaring baka ang binigay niya sa iyo ay kukunin pa ng Panginoon. Bandang huli, wala ka ng gifts, kundi ang iyong buhay ay magiging walang kwenta. Kaya dito sa Matthew 24 verse 46, blessed is the servant who is master's when he comes, he will find so doing. So, pinagpala ang mga alipin na kung saan
na sila ay gumagawa hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya nga, dito ho makikita natin, huwag tayong maghintay ng walang hinihintay o bagay na kung saan, abang may naghihintay tayo, mayroon pa rin tayong gagawin, sa ganoon tayo'y maging mabunga. In Luke chapter 19 verse 13, dito po sabi nga, so, he called 10 of his servants and gave them 10 minas. Put this money to work, he said, until come back. So, dito, makikita po natin, ang bagay na pinagkatiwala ng ating Panginoon sa atin ay kanyang expect sa bawat isa sa atin na ito ay palalaguin natin. Ang pagpapalago sa isang gifts o talents na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, kinakailangan ito ho ay ating i-exercise. Kung hindi natin i-exercise ito, hindi ho natin pwedeng makita ang bunga. Sapagkat habang nasa sayo yan, kapatid, kung yan ay gagamitin mo sa kapurihan ng Diyos, tiyak ikaw ay magiging busy. Amen. Kinakailangan po na tayo ay walang hinto sa paggawa pa rin. Kaya mayroong paalala si Pablo Huwag tayong magsawa o maghimagod sa kagagawa ng mabuti. At sa bandang uli, tayo rin naman ay hahani ng sagana. Ibig sabihin, kung hindi tayo hihinto at hindi tayo maghimagod, tayo ay haani ayon doon sa pinangako ng ating Panginoon. Kaya, makita mo rito ang servant na dalawa na sila ho ay tumalima doon sa inaasahan ng ating Panginoon. Kagaya ho ng pagkilos ng mga virgins, yung 5 virgins na kung saan na hindi gumaya sa pulis, yung mga mangmang, kundi sila ay nagkaroon ng wisdom, sila ay nagbahon ng langis upang sa ganoon, sila ay nag-effort. Ibig sabihin, sila habang naghihintay sila sa pagdating ng bridegroom na kung saan na siniguro nila, matatagalan man ng kanyang pagdating, handa pa rin sila. Amen. Maaaring medyo darating ngayon ng Panginoon o bukas o matatagalan pa, kailangan lagi pa rin tayong handa. Sapagkat ito ang inaasahan sa atin ng Panginoon. And Luke chapter 9:13, ganito rin ang kanyang sinabi na sinulat ni Lucas, sabi nga dito, and he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, occupy till I come. Ibig sabihin, yung occupy till I come, ibig sabihin nun na wala kailangan na hindi ka kakitaan ng bakante. Kaya occupy. Kung minsan nakikita niyo yung mga upuan na yan, sasabihin natin, ay, dito mayroon pa rin bakante. You may occupy the seats. Ibig sabihin, kung alin ang isang bagay na hindi pa nagagawa, kailangan na magawa natin ito. Amen. Walang nasasayang na oras. Kinakailangan, habang tumataktak ang relos. Nakikita niyo po yung relos, yung tik-tak, tik-tak. Ibig sabihin, ang oras ngayon na alas 11 ay hindi kapareho ng alas 11 kahapon. Amen. Hindi magkakapareho yan. Bagamat parehong alas 11, pero yung nangyari o bagay na oportunidad na inilagay ng Panginoon sa ating kalagitnaan, hindi kagaya ng oportunidad na nilalagay sa harapan mo sa ngayon. Kaya huwag nating sayangin ang oras. Napaka-importante ng oras, kapatid. Dito po makikita po natin, the disciples believed during these days that Jesus was coming. Despite this, they did not stop preaching and building the kingdom of God. Yung mga apostles ng kapanaunang yon, hindi po sila uminto. Bagamat sila ay nagpatuloy, igit lalo si Apostle Paul na kung saan never stop planting churches. At although he also believed that Jesus would come in those days. Pero sa kapanahunan nila, hindi man dumating, hindi sila uminto. Ibig sabihin, sila'y hindi huminto sa kagagawa sa ganoon hanggang sa kanilang pag-uwi, bagamat hindi man dumating sa kapanahunan ng Panginoon na kanilang inintay, hindi pa rin sila uminto. Gayon din ho tayo. Ito ang sinasabing paghanda at hindi pagsasayang ng oras sa lahat ng panahon sa ating harapan. Kaya, bawat isa po sa atin, kinakailangan na bigyan na natin ng importansya
ang panahon na pagdating ng Panginoon. Kasi kung minsan, parang dahil naririnig nilang madalas, hindi binibigyan ng pansin. Yung okay lang. Alam niyo po, kung talagang nasa puso mo ang pagdating ng Panginoon, kailangan mayroong importansya yan. Yung kung ano yung gravity ng pagdating ng Panginoon sa atin, ano ba ang gagawin mo? Siyempre, bilang isang mananampalataya, kung ang iyong pamilya ay wala pa kay Kristo, nais mo na sila ay makasama mo sa buhay na walang hanggan. Amen! Maaaring kamukha ko, marami pa huwag pamilya na wala pa sa ating Panginoon na dinadalangin pa rin at wino-workout upang ilapit sila sa ating Panginoong Yesus, ang ating mahal sa buhay. Maaari. Huwag ko kayong mahiya. Kasi, bakit nangyayari ito? Tandaan mo, kapatid, ang kaligtasan ay individual. Hindi pwedeng ikaw ay ligtas at pagkatapos itatali mo ang lahat mong pamilya at ito ay aatakin at dadalhin sa langit. Individual ho ang kaligtasan na ibinigay ng ating Panginoon. Pero meron tayong hindi dapat sasayangin yung oras na magawa natin, yung oras na mapakilala natin ang ating Panginoon, at oras na kung saan na ating ipamalas sa kanila ang malasakit at pag-ibig bilang totoong nananampalataya kay Kristo. Kapag nakita nila yan, tiyak magaan na lang na sila ay isama natin sa pananambaan. Ito ang papel natin. Kinakailangan na hindi tayo hihinto. Hindi lamang yan. Sa mga bagay na kung saan na tayo ay kinakailangan na lumiis sa mga bagay na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Doon pa lang ay isang bagay na hindi pagsasayang ng oras. Sa araw-araw, mayroon po tayong giyera na inaarap. Mula kasi nang tayo'y naging Kristiyano, ayan, narinig ko ito kay Elder AJ. Mula nung tayo ay naging Kristiyano, meron na tayong deklarasyon na giyera sa buhay natin. Ano yon? Nalabanan natin ang kasamaan at papanatiliin natin ang mabuti at tayo ay mananatili kay Kristo sapagkat ang masama ay kalaban ng Panginoon. Giyera na yan. Hindi mo na maiwasan yan. So araw-araw meron. Kaya nga, kailangan na tayo ay hindi nagsasayang ng panahon. Kapag nagsayang ka ng panahon at nagpahinga ka, siyempre, ang kaaway gagawa sa buhay mo. Kaya hindi natin siya bibigyan ng oportunidad sa ating mga buhay. Amen? Dito sa Ephesians 5:15-17, sa ERV ho, nakasulat ito, sabi nga, so be very careful how you live in a wisely, not like fools. Huwag kang mamuhay na bilang isang mangmang, kundi ikaw ay mamuhay na ang iyong kaisipan ay puno ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Sinabi ito ni Pablo sapagkat huwag tayong umayon sa takbo ng mundo sa kasalukuyan. Ang takbo ng mundo sa kasalukuyan, kung anong nangingibabaw sa kasalukuyan, isang material na bagay na nagwawasak sa atin. Unang-una, ang kalaban ng Panginoon na number 1, yung pera na inakala natin, ang lahat kapag may pera ka, kaya mo nang gawin. Sa mundo, ito ho ang katotohanan. Subalit ang mundo hindi niya nakikilala ang kapangyarihan ng Diyos at hindi nakikilala ang ninanais ng Diyos sapagkat hindi dito ang ating destinasyon. Ang destinasyon natin ay sa langit at tayo ay temporary lang dito. Kaya hindi tayo nakikilala. Subalit, makikita ho natin kung paano tayo binabalahan na kung saan na mag-iba tayo ng lakad. Umiwas tayo sa mga bagay na hindi kapuri-puri o hindi kailangan na ilagay sa pamantayan ng Panginoon. I-reject natin ang mga bagay na yon. Sa ganoon, hindi nasasayang din ang ating oras. And sabi pa nga rin, I mean that you should use every opportunity you have for doing good because these are evil times. Pasama ang mundo. At nakikita ho natin ang ating kapaligiran na kung saan na dati naman makanyan, pero ngayon yan, sa sobra-sobrang. Sa mga nangyayari, ingit lalo sa politika. Kapag yan ay iyong binigyan ng panahon at oras,
maaaring makalimutan mo ang Panginoon sapagkat tunay nga, tiyak. Ito, 100%. Hindi na natin sasabihin na may exemption sa politika. Ang politika sa atin, 100% evil. Ako naniniwala. Hindi mo na pwedeng sabihin na, ay, ka naman pastor, sobra ka naman magsalita. Kahit na naririnig nila. Opo, kapag ang politika ay kanilang sinunod, 100% evil. Tingnan niyo ang nangyayari. May nakita na ba kayo na kapag ang tao ay nalulong sa politika, malalasing sa kapangyarihan, malalasing sa pagkakurakot, malalasing sa pera, malalasing sa lahat ng yaman ng bayan. Kaya kung minsan nga, Kristiyano sila, pero makikita mo kapag sila ay nasa politika na, kung minsan mayroon ng kompromiso. Di nila magawa. Ang nakakalungkot to, kung minsan sa ating politika, kapag Kristiyano talagang nagpapaka-Kristiyano ang isang tao, papatayin ng mikropono. Si Brother Eddie at saka si pinapatay ang mikropono kapag sila ay nagsasalita na sa session. Iiwanan na sila. Kaya 100% ang politika. Evil. Ayaw nilang masiwalat ang katotohanan. Kaya kapatid, nakikita po natin, use every opportunity you have for doing good because these are evil times. Itong panahon na to ay evil times. At walang alinlangan na ang ating ginagalawang mundo ay pasama ng pasama. At ito naman ay totoong mangyayari sapagkat yan ay sinabi at nasusulat sa Biblia. Hindi tayo ang naglagay dito. Kaya nung pinag-uusapan ng end times, anong sabi ng Panginoon? Kinakailangan mangyari ito. Sabi mismo ng ating Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon, hindi mangyayari ito. Kinakailangan mangyari ito. Meaning talagang kung hindi tayo maghahanda bilang isang Kristiyano, maging ang panahon at oras natin ay hindi magiging mabunga kapag hindi natin alam kung ano ang tinatayuan natin sa kasalukuyan. Kaya sabi nga ng ating binasa, I mean that you should use every opportunity you have for doing good because these are evil times. Idadagdag ko lang ng Thursday ba yun? Thursday. At kami po ay kumain kay Lola Sisa. Ayan. Hindi ko naman pinopromote si Lola Sisa. Bahala na kayo kung kayo kakain doon. Basta sinabi ko lang yung venue. At kasama ng aking mga CU. Habang kami ay kumakain at noong patapos na kami, kasi maraming tao doon may isang grupo na dumating. Naka-uniform sila At siguro sa isang kumpanya or it's either na di naman sila guro. Pero yung 3 lalaki at saka 5 babae, naka-uniform. Nakatabi namin ng mesa. Kaya kami kumain kay Aling Sisa dahil yung, yung CU ay mayroong 3 nag-birthday. Akala nyo kasi kumain lang kami. May nag-birthday. May nag-birthday doon. And then, sa katabi naming mesa, dahil mahaba yung aming mesa, may kumakanta na happy birthday. Habang kumakanta ng happy birthday yung katabi naming mesa, umawit din ng mga kasama ko, lalo na si Renan, talagang filled ng Holy Spirit yan kaya kumanta, malakas, happy birthday. Sinasabayan, habang kumakanta yung mga nasa mesa, sinasabayan. Nagkatugma ang aming boses at iisa lang ang. Pero nung una, akala ng mga nagbe-birthday na isang mesa, pagtutuya. Ibig sabihin, yung talagang pagkatapos silang umawit na naman sila. Sinabayan na naman namin. Nung matapos yun, tumatawa yung mga babae. Yung gumaganon. Kala nila siguro yung Sultan Dakatara yung lalaki na. Biglang sabi ng Panginoon sa akin, oportunidad yan. Alam niyo po, tumayo ako. Kaya lang, sa pagtayo ko, tumabi ako sa kanila. Birthday niyo po ba? Ayo po, silang dalawa. O sige po, yaman din ang birthday ninyo. Ingi tayo ng pasasalamat sa Diyos at mag-pray tayo. Nagulat sila. Nagulat ngayon sila. Tapos, sige, sabi na, pinag-pray ko sila. Habang pinag-pray ko sila at maging kanilang mga bisita, at sabi ko nga,
Mabuti ang Diyos sapagkat sila ay nagdaos ng kaarawan na wala sa karamdaman, puno ng pagpapala, may kalakasan, may kagalakan sa puso. Nakayuko silang lahat at sila ay taimtim. Pagkatapos po ng panalangin, awakan ako ng dalawang babae. Hey, kanyaman po, salamat po. So, ibig sabihin, ako naman po hindi nagpapakilala kasi total umuwi na si Bishop eh. May abilin kasi si Bishop eh. Kapag kayo'y lumalabas, sabi ni Bishop, ang postura ninyo ay postura pa rin ng pastor, sabi niya. Kumisan sabi niya, pupunta kayo ng mall, parang ano lang ang suot nyo. That time naman, mayroon nung isang kaibigan na nagbigay sa akin ng shorts galing ng Amerika. Sinuot ko. Sinuot ko yan. Naka-shorts ako. Naalala ko kagad yung bilin ni Bishop. Hindi po ako nagpakilalang pastor. Si Ian naman, dahil siya ay siya, alam nyo, sa isang CU, nakakabless ang taong ito, mananalangin maba. Alam nyo ang sabi ni Ian, mismo siya nagsabi, pastor po namin siya, sabi niya. Pastor po namin siya at kasama namin. Ganun ba? Sabi niya. No ka rin kayo po. Saan kayo? Calvary Temple po. No ka rin yung Calvary Temple, Angeles. Dito lang ho sa sabi niya. Pagkatapos, yung mga babae, Pastor, maraming salamat po. Siyempre, sabi ko sa aking sarili, buti pang nagbihis na ako. Kasi at least, inano ko na talagang pastor ako. Yun ho yung, pero, hindi, ibig sabihin, dito, ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi nga, I mean that you should use every opportunity you have for doing good because these are evil times. Alam niyo po, di ko man alam kung ano ang sumagi sa kanilang isipan, pero tiyak, mayroon silang pagkakilala sa Diyos at that time na sa kanilang kaarawan na narinig nila ang panalangin at salita ng Diyos sapagkat tunay nga ang sabi ng Diyos, ang aking salita ay hindi babalik ng hindi natupad sa bawat isa at hindi mawawalan ng kwenta. Use the opportunities. Kaya napakaganda ho na kung saan na tayo ay gumagawa sa ating Panginoon. And dito ba? So don't be foolish with your life. Sabi na, but learn what the Lord wants you to do. Kinakailangan malaman natin, alamin natin, ano ba ang nais ng Diyos sa iyo? Ano ba ang mga bagay na pinagkatiwala sa iyo na kung saan bilang isang Kristiyano, ano ba meron ka? Yan o ay kagaya ng binigyan ho ng talento. Sa Colossians chapter 4 verse 5, be wise in the way you act with those who are not believers. Use your time in the best way you can. Amen. Hindi yung pwede na to. Hindi. Kinakailangan kapag ginawa mo ang isang bagay, pwede na. Amen. Hindi ho yung parang isang bagay lang ginawa, ay pwede na to, or at least nakapag-share na. Hindi ho. Gawin na natin yung pinaka-the best natin. Sapagkat ang ating pinagtatrabahuan na ginagawa ng lahat ng ito ay hindi nakaukol sa tao, kundi nakaukol sa isang Panginoon na nagbigay ng buhay na walang hanggan sa iyo at kaligtasan na kung saan natangan natin sa kasalukuyan. Sa Kanya ho yan at hindi sa atin. At alam naman ho natin na ang buhay natin ito hindi natin pagmayhari kundi pagmayhari ng ating Panginoon. Kaya paggamit natin ang lahat ng parte ng ating katawan, kung ano man yan, kapatid, ipagamit mo sa Diyos, sa ganoon, walang nasasayang na panahon. The quote time is gold is not exactly right, sabi nga. Yung sinasabi ko kanina, time is more precious than gold. Gold and money can be recovered and can be earned again. But when times goes by, it cannot be recovered because it waits no one. Kagaya po ng nasabi ko nung nauna kanina, yung nangyari sa oras na ito ay hindi mangyayari kagaya ng bukas. Magkaparehong oras pero ang pangyayari ay hindi magkapareho. Kaya wala tayong sasayangin na oras sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Amen!
waiting for the Lord is coming doesn't mean being idle or doing nothing, but serving Him while waiting. Andahan mo natin. Ito, waiting for the Lord, coming does not mean being idle. Yung wala kang ginagawa, yung nakaupo ka at titingala ka sa taas, sasabihin mo, kailan kaya bababa ang Panginoon? Hindi o ganon, yung nagkakapi-kapi ka o ano, hindi ganon. Sabi nga, kinakailangan meron tayong ginagawa. Ginagawa na kung naghihintay ka, magpakatalas ka o magpakabiyasa ka sa salita ng Diyos, ikaw ay magbasa kung wala kang ginagawa. Or it's either, kung wala kang ginagawa, mga bagay na kung saan na ito ay ilagay mo sa iyong kaisipan upang malaman mo ng lubusan at makilala si Kristo sa buhay mo. And secondly, since we are living in the last hour, let us be faithful by being fruitful. Therefore, fulfill your God-given purpose. Kinakailangan ma-fulfill natin ang binigay na purpose ng ating Panginoon. Ano ba ang purpose mo, kapatid? Wala lang. Yung mga fraternity noon ay mayroong laging sinasabi, a time to born, a time to die. Yan. Fraternity yan. Kinuha nila sa Ecclesiastes, pero hindi nila alam ang kahulugan. Akala nila, nang mabuhay sila, ay mamatay lang. Hindi ho. Mayroong purpose. Sa katunayan, kung babasahin mo ho ang huling aklat ni Matthew, ay matatagpuan mo doon ang purpose na ibinigay ng ating Panginoon sa atin. Sabi nga sa Matthew 28:19-20, di ba? Sabi niya, therefore, go. Ibig sabihin, humayo ka. At iyong ipamalita ang mabuting balita. Gawin mong alagad ng lahat ng iyong masyaran ng salita ng Diyos, magiging alagad. Bakit? Mayroong sinabi doon, yung turuan sila na mag-obey. Kasi kapag tinuruan silang mag-obey, anong sinabi ng kahuli-uli? I assure you, sabi nga ng sulat ng ating ni Mateo, I assure you this, I am with you always, even to the end of this age. Ibig sabihin, yun lamang sinasamaan ng Diyos, yung gumagawa na hindi nagsasayang ng oras at panahon, yun ay sinasamaan ng banal na Espiritu. Amen. Hindi ka iiwanan. Pangako ng Diyos yan. Kaya huwag kang mawalan ng anumang kaalaman ukol sa pag-aayag ng salita ng Diyos. Matthew 25:19-23, balikan muna natin. Now after a long time, ito ang nangyari. After a long time, the masters of those servants came and settled accounts with them. And he who had received the 5 talents came forward bringing talents more, saying, Master, you delivered me 5 talents. Here I have made 5 talents more. His master said to him, Well done, good, faithful servant. You have been faithful over a little, I will set you over much. Ano sinabi ng Panginoon sa $5 milyong? Anong sinabi? Ang sabi niya rito, ikaw ay pinagkatiwalaan ko ng maliit. Napakalihit ng $5 million. At dito, ang sabi niya, pinagkatiwalaan kita ng maliit. Ngayon, pagkakatiwalaan pa kita ng malaki. Amen! Kapatid, kung kayo'y may negosyo, kapag pinagkatiwala sa inyo ng Diyos yan, kayang palakiin yan, maging matapat ka lang sa Kanya at ibigay mo ang para sa Kanya. Maliit sa Kanya yan. Imagine, 5 million, napakaliit para sa Kanya. And his master said to it, Well done, good and faithful servant, you have been faithful over a little. I will set you over much. Enter in the joy of your master. Dito po napakaganda ng nakalagay. Enter to the joy of your master. Kung iisipin mo, kung ang joy ng ating Panginoon, ikaw ay nakapasok, ano kaya ang mararamdaman mo bilang Kristiyano? Ang ating master, ang ating Panginoong Yesus. Ngayon, yung kagalakan ng Panginoon at sasabi niya, pumasok ka sa aking kagalakan. Kapatid, ito, napaka-importante. Kagalakan ng Panginoon, ang sabi niya, halika sa aking kagalakan.
Iisipin mo sa ginawa mong katapatan, sa ginawa mong mga bagay na hindi nagsayang ng oras, at ginawa mo ang mga bagay na kung saan na purpose na pinagkaloob ng Diyos. Sasabihin sa iyo ng Panginoong Yesus, halika sa aking kagalakan at galak na galak ang ating Panginoon. Ito ho, napaka-importante sa atin na kilala natin ang ating masters. Kasi kapag hindi natin kilala ang ating masters, parang ano lang sa atin. Parang kagaya ng regular lang na nangyayari na pananambaan. Regular lang na mabuhay tayo. Regular na tutugtog tayo. Regular na aawit tayo. Regular na nauuwi tayo. Pagkatapos sa linggo, tayo na naman natin. So, my dear brothers and sisters, this time, ito ay salita ng Diyos. Tayo ay kanyang ginigising. Tayo ay binibigyan niya ng babala. At tayo ay pinapauna niya sa atin kung tayo ay gagawa sa purpose na pinagkatiwala niya sa atin. Ang kagalakan ni Kristo ang matatamo natin sapagkat siya ay makakasama natin. Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Ito ang isang bagay na kung saan angarin natin. At hindi na natin aangarin pa ang ibang bagay. Ang kagalakan ng Diyos ang angarin natin. Tayo'y kanyang makakasama. And he also who had 2 talents came forward saying, Masters, you delivered me 2 talents. Here I have made 2 talents more. Ganon din ang sinagot niya. And then his master said to him, Well done and good and faithful servant. You have been faithful over a little, I will set you over much. Enter in the joy of your masters. Dalawa lang, sabi nga ni Bishop, dalawa lang ang ating maririnig sa harapan ng ating Panginoon. Na ang sasabihin niya ay, Well done, thy good, my faithful servant. O kaya naman, kapag hindi mo ginawa ang nararapat para sa Diyos, anong sasabihin niya? I will never know you. Sabi niya, I will never know you. You doing of evil doers. Hindi kita kilala. Umalis ka sa harapan ko. Hindi kita kilala. Dalawa lang sasabihin. Yun lang ang sasabihin ng ating Panginoon sa ating harapan. Pipili tayo ngayon. Anong gusto nating marinig sa harapan ni Kristo? At ito, sa umagang ito, ang mensahe niya sa atin. The 2 servants demonstrated their faithfulness by being productive. They worked whatever masters entrusted them with, fruitfully multiplied their talents. The masters praised him for the good and faithful deeds. Ang sabi nga, enter in my joy. Kaya tandahan po natin, bawat ginagawa natin, ang ating Panginoon ay nakatingin at wala siyang nilalampasan. In this context, Jesus was stating that those who are truly faithful are those who live good. Sabi niya, fruitful lives fulfilling their God-given purpose. Kaya, kapatid, kung ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon na purpose, gamitin mo, iyan ay magbubunga sa harapan ng Diyos. Ephesians chapter 2, verse 8-10. God saved you by His grace when you believe, and you can take credit for it, for this. It is a gift from God. Salvation is not reward for good things we have done. So none of us can boast about it. For we are good, we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus. So we can do the good things He planned for us long ago. Pinlano na ng Diyos yan nung nasa sinapupunan ka pa ng iyong magulang. Alam na niya kung ano ang paggagawa niya. Actually, tayo ho ay mayroong blueprint sa Kanya. Kasi, in-engrave tayo sa Kanyang palad eh. Kaya sabi nga sabi nga doon sa awit 8:4, na ano bang tao? Bakit siya ay yung hindi mawala yung paningin mo sa Kanya. Lagi mo siyang kinakalinga. Ibig sabihin, naka-engrave yung pangalan mo sa palad ng Diyos. Alam niya kung ano ang paggagawa niya sa iyo.
Kaya kapag hindi mo ginawa ang purpose, hindi siya nagagalak, hindi siya nasisiyaan o walang kagalakan sa kanya. Kaya kapag naman ito yung nagawa mo, yung blueprint na ginawa ng Diyos sa iyo, tiyak ang kagalakan na mapapa sa Diyos ay magbubunga sa iyo ng pagpapala. Kahit nandito ka pa, kahit hindi mo pa siya nakapiling, dito pa lang, pagkakalooban ka ng pagpapala ng ating Panginoon. Kaya tandahan mo natin, gawin mo natin yung purpose na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Ecclesiastes chapter 12, verse 13 and 14. Dito po, makikita natin, sa buong aklat ng Ecclesiastes, kung ito ay susuriin natin, ang sabi ng Ecclesiastes, that the whole story, sabi nga, that's the whole story, sabi nga. Here now is my final conclusion. So kung titingnan mo dito makikita mo si Solomon buhat sa pangulat niya sa unang verse ng Ecclesiastes hanggang sa katapusan. Ibig sabihin niyan, binigyan ng conclusion ni Solomon. Lahat ng kanyang sinulat na kung saan ito ay nakita niya, naranasan niya sa buhay niya kung papaano ang lahat ng ito. Pero sa kauli-uli ang sabi nga niya, that's the whole story. Sabi nga, here's now is the final conclusion. Fear God and obey His commands, for this is everyone's duty. Amen. Mayroon tayong duty. Kung ikaw ay takot sa Diyos, siguradong anuman ang in-entrust niya sa iyo ay gagawin mo. Kaya lang kapag hindi ka takot sa Kanya, siyempre, hindi mo gagawin. Wala kang takot eh. Kaya, kung meron kang takot sa Diyos, alam mo ang Diyos na siya ay nakatingin sa iyo, hindi lang 24 hours, forever na nakatingin ang Diyos, hindi kumukurap, alam niya ang lahat ng iyong buhay, alam niya kung ano ang lahat ng iyong ginagawa. Kaya, hayag man at hindi ayag yan, alam pa rin ng ating Panginoon. Kaya sabi nga rito, God will judge us for everything we do, including every secret things, whether good or bad. Kapatid, ilagay mo sa iyong isip at ikintal mo ito sa iyong puso o isipan na ang Diyos ay nakatingin sa iyo sa lahat ng oras at panahon. Sa ganoon, ang pagkatakot ay magbubunga ng katagumpayan at mabiyaya at pagpapala, mabunga ito sapagkat ito ang nais ng Diyos sa atin. To revere God and obey is the full duty of mankind. Ang paggalang sa Diyos ay isang takot na kung saan na siya ay lagi nating iniisip. What is going to happen to those who failed to fulfill their God's given purpose? Meron pala dito na kung saan kapag hindi ka nagbunga, siguradong meron ka rin naman kapupuntahan. Basahin natin in Matthew 25 verse 24 and 30. Then, he who had received 1 talent came and said, Lord, I know you. Dito. Makikita mo dito ang isang tamad na kung saan puro reklamo pa. Ang sabi niya, then he who had received the 1 talent came and said, Lord, I know you to be a hard man, reaping where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. And I was afraid, and I went and hid your talent in the ground. Look, there you have what is yours. But his Lord answers and said to him, You wicked and lazy servant, you know what I reap where I have not sown, and gathered when I have not scattered seeds. So you hope to have a deposit my money with the bankers, and at my coming I will have received back my own with interest. And 28, sabi nga dito, so take the talent. Kinuha pa. Yung malihit na nasa kanya, kinuha pa, pinakuha pa ng masters. So take the talent from him and give it to him who has 10 talents. Ibigay nyo pa rin doon sa binigyan ko ng 5 na naging 10. Ibigay nyo sa kanya. Ganon ang ginagawa ng Panginoon kapag ikaw ay napagkatiwalaan. Amen! Kaya sabi nga ni Pastor Manny,
ang dalangin ng church na ito sa mga negosyante natin, hindi lang sila maging milyonaryo, kundi to become a billionaires. Magiging bilyonaryo sila. Bakit? Kapag sila ay napagkatiwalaan ng maliit, pagkakatiwalaan sila ng malaki. Kaya kapatid, ito ang pinararating ng Panginoon ngayon. And then sabi nga sa 30, anong sabi? Pagkatapos kinuha ang talent sa kanya, in verse 29 first, for everyone who asks more will be given, and he will have abundance, but from him who does not have, even what he has will be taken away. And cast the unprofitable servant into the outer darkness, there will be weeping and gnashing of teeth. Anong ginawa ng masters? Sige, iagis yan sa naglalagablab na apoy sa impyerno. Doon magdusa siya. So kapatid, tayo man ay mga Kristiyano, subalit huwag nating ayan na tumigas ang ating puso na manatili ang katamaran o walang ginagawa o idle. Baka mawala ang biyaya ng Panginoon sa atin at tayo rin ay matulad doon sa tamad na sinasabi niyang servant. Huwag ho natin siyang gayahin. Posible pala na tayo rin ay mawala doon sa pinangako ng Panginoon kung hindi natin gagawin ang kanyang pinagagawa. In 2 Corinthians 6:1, sabi nga, as God's co-workers, we urge you not to receive God's grace in vain. Dito sabi, co-workers, kasama mong gumagawa ang Diyos. At hindi kanya iiwanan, pangako niya yan. And 1 Corinthians chapter 15:10, but by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them, yet not I, but, sabi niya, but the grace of God that was within me. Dito po makikita ho natin, kayabang ng Paul, hindi mayabang si Paul, kundi sinabi ni Paul ang katotohanan na siya higit na masipag sa 12 apostoles. At marami siyang nagawa. At pinagyayabang niya yon. Bakit niya pinagyayabang? Sinabi niya yon, sabi niya, nakakaigit ako sa kanila. Pero, ang sabi ni Paul, hindi sa gana ng aking sarili, kundi sa biyaya ng Diyos. Amen. Kaya po natin nagagawa ang mga bagay na kayo ay generous. Hindi sa inyong sarili yan. Kasi kung sa sarili niyo yan, maramot tayo eh. Wala. Sa biyaya ng Diyos yan. Grasya na amunin Diyos sa niyagawa tayo. Kaya tayo nakakagawa ng mabuti dahil ang nagbigay ng biyaya ay mabuti. Yan ang ating Panginoon. Amen. So sa Kanya nang gagaling yan, hindi sa atin. Kaya gawin na natin ang ating pinaka-the best. Amen. Kung sa Kanya nang gagaling yan, kapag inalis mo, i-replenish niya yan. Amen. Habang nire-release mo yan, sapagkat sa Kanya nang gagaling, nagre-replenish yan. Ayaw niyang mawalan. Amen. Ito ang prinsipyo ng ating Panginoon. Yung hindi nawawalan. Kaya, release mo, pagkatapos, ibibigay na naman ng Lord. Kagaya ng Kanyang sinabi, pangako niya, sinabi niya, kung ikaw ay napagkatiwalaan ko ng maliit, pagkakatiwalaan kita ng malaki. Yung naman hindi ko mapagkatiwalaan, kunin niyo pa upang siya'y mawalan na ng todo. Amen. Kaya malinaw po ang salita ng Diyos. And lastly, since we are living in the last hour, let us be faithful by being fruitful. Therefore, produce good fruits for God's glory. Kailangan na makapag-produce tayo ng mabuting bunga. Sabi nga dito, Jesus taught parable, His disciples instruct them on how they should spend their lives while waiting on Him. He wanted to let them all that they should continue to fulfill their divine purpose of producing good fruits as a believers to glory. Sabi nga, to glorify God. We speak only the Word of God. Tandahan mo natin yung pagsabi natin ng ating nasa sa atin. Ano ba ang nasa sa atin? Ang kaligtasan na tinanggap ko ng walang bayad, ipapamahagi ko rin ng walang bayad. Amen. Libre. John 15:8, when you produce much fruits, you are my true disciples. This brings great glory to my Father. Kung tayo daw ay namumunga
At ang bunga na inaanap rito ay mga kaluluwa. Tandahan po natin, yung bad trees hindi magbubunga ng good fruits. Yung good fruits lang ang magbubunga ng mabuting bunga rin. Sapagkat hindi magbubunga kailanman ang alamang hindi mabuti at magbubunga ito ng mabuti. Kapag hindi mabuti yan, hindi magbubunga ng mabuti. Ang mabuting puno lamang ang magbubunga ng mabuting. Dito sa ating John 15:16, sabi nga rito, "You did not choose me, I choose you. I appointed you to go and produce lasting fruit." Ano ang lasting fruits na sinasabi dito? Yung nananatiling bunga na sinasabi na, so that the Father will give you wherever you ask for using my name. Kung ikaw pala ay nagbunga ng sagana at nagbunga ng mabuti, anuman ang hingin mo sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, ipagkakalob niya yan. Amen! Kaya kapatid, Matthew 3:8, produce fruits in keeping with repentance. Sabi nga, God expects true believers to produce good fruits. Yung tunay na believers, nag-expect po ang ating Panginoon ng good fruits. And what will happen to those who didn't produce fruits? Matthew 7:19, "So every tree that does not produce good fruits is chopped down and thrown in the fire." Ito ang mga hindi nagbubunga, tinatanggal ang sanga at ito ay inaagis sa naglalagablab na apoy. John chapter 15 verse 1-6. Kung ito'y babasahin mo, napakaganda ho ng chapter na to. "I am the true grapevine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit, and He prunes the branches that do bear fruit so they will produce even more. You have already been pruned and purified by the message I have given you. Remain in me, and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit, it is severed from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me." Ang tunay na puno ng ubas ay si Kristo. Tayo'y inugpong sa pamamagitan niya. At tayo ho ay inadapt niya bilang kanyang mga anak. Kaya kailangan na tayo ay magbunga. Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Sabi nga, kung kayo'y iwalay sa akin, wala kayong magagawa. Anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withered. Such branches are gathered into a pile to be burned. Handahan po natin, walang sanga na nagbubunga na ang iwalay siya sa puno. Siguradong ito'y matutuyo at mamamatay. Subalit kung manatili tayo kay Kristo, tiyak tayo'y magbubunga ng sagana. Ngayon tayo'y nilinis na sa kanyang salita. Pinrun na niya tayo. Ibig sabihin, pinrun. Inalis niya yung dati mong bisyo, dati mong nakaugalian na pagsasayang ng oras sa TV, dating pagsasayang ng oras sa gadget, dating Candy Crush na ching, ting, 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 ching, ting, ting. Yan ay pinrun na. Amen? Napurun po ba? Kaya, alam niyo po, kapag po ay yan ay, kung minsan di mo alam, nag-umpisa ka ng alas 7 ng umaga, nag-aalmusal ka, lumamig ang kape. Pagkatapos, dinatnang ka ng pananghalian, ano ka pa rin, Candy Crush ka pa rin. Hindi ka na naman nakapananghalian, ang hapon na naman, di mo pala namalayan, naubos ang oras. Umisa ng gadget, ang kahaway ho natin. Kalaban ho natin yan, ang gadget. Wag na wag ho nating ayahan na ito ay manakaw niya o masayang niya ang ating oras. Beware sa narinig natin sa umagang ito. Lagi na ang ating pong gawin ay isentro natin sa ating isipan. Ano kaya ang nakapagbibigay ngiti sa Panginoon? Pagising mo pa lang, kapatid, Lord, help me to do everything that we do today is giving you a glory.
Yun lang ang sabihin mo, giving you glory. Upang sa ganoon ang purpose po, kapatid, bibigyan kanya ng kaluluwa, sigurado. At ang kaluluwa na lalapitan mo, hindi mabigat na iyan ay iyong siran. Yun lang. Siguradong ikaw ay ligtas at papapasukin ka ng Panginoon sa kanyang kagalakan. And how we remain in Him? John 15:10, when you obey my commandments, you remain in my love, just I obey my Father's commandments and remain in His love. Tandahan po natin, sabi nga, manatili lang tayo sa Kanya upang sa ganon, God is glorified when He produces good fruit by remaining in Christ. Be fruitful by being fruitful. Sabi nga, be faithful by being fruitful. Maging matapat lang po tayo. At tayo po ay mag-review. Don't wait doing nothing. This is a responsibility. Fulfill your God's given purpose. This is a reliability. And produce good fruits for God's glory. That is accountability. Tandahan po natin yan. Tatlo, responsibility, reliability, and accountability. Meron tayo, accountable tayo. Upon His return, the man meets with his three servants, ang sabi nga ng ating ina. In Matthew 25, verse 21, his master said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your masters. Amen. Sige po, tayo po'y tumayo. God expects us to be faithful until the end by being fruitful for His glory. Kapatid, ito ang aral na ating tinanggap sa umagang ito. Nawa, bawat isa po sa atin ay nabuksan ng kaisipan. Panginoon, salamat po sa aming kalagitnaan. Tunay nga, O Diyos, ang iyong salita ay tumimo sa puso ng bawat isa. Na kami ay binigyan ng babala upang hindi mapawalay sa iyo sa iyong pagdating. At sa oras na ikaw ay dumating, Panginoon, ay madatnan mo ang bawat isa na gumagawa. Salamat po sapagkat tunay nga, Panginoon, ang iyong buhay na salita, ang siyang nag-atid sa amin ng kaalaman upang kami, O Diyos, ay hindi magsayang ng oras at panahon. Higit lalo na kami maging mabunga bilang isang iyong pinili at tinawag. Maraming salamat po sapagkat ang nais mo pala sa amin, Panginoon, ay magbunga kami ng sagana. At ito, Diyos, ay aming magagawa kung kami po'y mananatili sa iyo, Panginoon, na ang iyong banal na Espiritu ay lagi naming i-honored sa aming mga buhay. Sa pakikipisan niya ito, Panginoon, sa bawat isa sa amin, ang kapangyarihan na dala-dala namin, ang iyong pag-ibig na kung saan ito'y magdadala, Panginoon, ng kaluluwa na ikaliligtas pa ng bawat isa na ilagay mo sa mundong ito upang sa ganoon sila rin naman ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa araw na ito. Patuloy naming inahalala, Panginoon, ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman sa pagtanggap namin ng banal na hapunan, ikaw po, Diyos, ang pumisa ng iyong banal na Espiritu sa lahat ng aming tatanggapin na mayroong pasasalamat at mangyayari ang ibig mo sa bawat isa sa amin. Higit sa lahat, ang pagbubunga ng sagana na iyong inaasahan na bunga na hindi kailanman mawawala ang kaluluwa na iyong inaanap sa amin. Purihin ka, sinadakila ka po namin at pinararangalan sa aming kalagitnaan. Ito pong aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon.